Ang umaga ay dumarating ng may kasamang pangako sa maliit na pwesto ng pamilya sa ilalim ng malawak na puno ng akasya. Ang hangin ay sariwa pa, dala ang amoy ng hamog na nakapatong sa mga dahon at ang pamilyar na samyo ng lupang pasa. Ngunit ang nangingibabaw sa lahat ay ang matamis at nakakatakam na bango ng tupig na niluluto sa nagbabagang uling. Isang amoy na para kina Gino at April ay hudyat ng panibagong araw. Si Apong Dado, na bakas na sa mukha ang katandaan, ay nakaupo sa isang maliit na bangko. Bawat galaw niya ay may kahinahunan at katiyakan. Maingat niyang kinuha ang pinakaunang piraso ng tupig na naluto. Ang balat nito'y perpekto ang pagka-brown at ang init nito'y banayad na sumisingaw sa lamig ng umaga. Ang kanyang mga apo, sina Gino at April, ay tahimik na nakamasid. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha at respeto para sa ritual na kanilang kinagisnan. Apong, malambing na tanong ni April. Nahinawi ang buhok na tumatakip sa kanyang mga mata. Para kanino po ba talaga yang pinakaunang tupig? Lagi-lagi po nating ginagawa yan. Isang mainit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Apong Dado. Itinuro niya ang isang matandang punso na nababalutan ng makapal na lumot, ilang metro lamang mula sa kanilang pwesto. Iyan, apo, ay para sa kanila, sagot niya, ang ating mga kaibigan na hindi nating nakikita. Hay, ang mga batang ito, naisip ni Apong Dado habang dahan-dahan siyang tumatayo. Ang kanilang inosenteng isipan puno ng tanong. Sana, habang buhay, dala nila ang ganitong pag-uusisa at paggalang. Ito ang tanging yaman na maipapamana ko, isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ang mga duwende po ba, Apong? Halos pabulong na tanong ni Gino, na tila may takot na baka marinig siya ng mga nilalang na tinutukoy. Oo, apo, sila nga, sagot ng matanda, lumakad siya palapit sa punso. Ang bawat hakbang ay maingat at pagalang. Noong bata pa ako, tulad ninyo, ganyan na ganyan din ang tanong ko sa lolo ko. Kwento niya sa akin, ang bawat lupa ay may nagbabantay. Hindi sila masama, basta't marunong kang magbigay galang. Sabi niya, Dado, hindi mo sila kailangang makita para maniwala. Ang kailangan mo lang ay marunong kang magpasalamat. Inilapag niya ang mainit na tupig sa isang maliit at patag na bato sa tabi ng punso. Itong ating panagdayaw ay ang ating simpleng paraan ng pasasalamat. Tanda na kinikilala natin ang kanilang presensya. Nakakita na po ba kayo ng duwende, Apong? Kahit minsan lang, usisa pa ni Gino. Ang kanyang pangkamausisa ay mas matindi pa kaysa sa kanyang takot. Umiling si Apong Dado. Hindi pa, apo. Pero sabi ng lolo ko, ang hindi nakikita ng mata ay nararamdaman ng puso. Ang pagiging mataba ng ating lupain, ang tamis ng gata na ginagamit natin, ang init na binibigay ng ating uling, lahat yan ay biyaya. At ang biyaya dapat laging ipinagpapasalamat. Tabi-tabi po, halos sabay na sabi ng dalawang bata, bahagyang yumuyuko bilang tanda ng paggalang sa punso. Ang payapang sandali ay biglang pinunit ng malalakas na yabag mula sa kanilang maliit na bahay. Kasunod nito, ang malakas na kalabog ng pintong hindi isinara ng maayos. Si Junjun ay lumitaw, isang anino ng pagkabalisa sa gitna ng kanilang tahimik na umaga. Gusot ang damit na suot niya kagabi, magulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puyat at problema. Ano yan? Nag-aalay na naman kayo sa mga nunal na yan? Sarkastikong tanong niya, ang boses ay magaspang. Kailan ba kayo matututo? Tay, nagsasayang lang kayo, puro na lang kayo pamahiin. Agad na napakapit sina Gino at April sa damit ng kanilang lolo. Ginagawa itong pananggalang mula sa galit ng kanilang tito. Junjun, anak, maghinay-hinay ka sa iyong pananalita. Mahinahong saway ni Apong Dado, bagamat may kirot na tumusok sa kanyang dibdib. Respeto yan, hindi negosyo. Halika, magkape ka muna. Kape? Itay, sa tingin niyo ba kape ang solusyon sa problema ko? Halos pasigaw niyang sagot. Lumapit siya sa ama. Ang kanyang mga kamay ay naninginig hindi sa galit, kundi sa takot. Pera, tay, pera ang kailangan ko, ngayon na. 1 linggo na lang ang palugit sa akin ni Mang Rolly.
Naiintindihan niyo ba yun? Pera. Palagi na lang pera. Malungkot na naisip ni Apong Dado. Ang umagang dapat sanay, puno ng pasasalamat, laging dinudungisan ng problemang siya rin naman ang gumawa. Kailan ka ba matututo, anak? Saan na naman ba napunta ang perang ibinigay ko sa'yo? Hindi ba't sabi mo'y para yung sa babayarin mo? Tanong ng matanda, pinipilit panatilihin ang kalmadong tinig. Kulang, laging kulang. Sigaw ni Junjun. Akala ko makakabawi ako kagabi. Isang panalo na lang sana. Tay, bawing-bawi na lahat. Pero wala, laging talo. Bakit ba ang malas-malas ko? Kasalanan ko ba to? Galit na tanong ni Junjun sa kanyang sarili. Nagsisikap naman akong manalo. Pero bakit laging ganito? Itong si Itay, ang simple ng mundo niya. Tupig, duwende, pasasalamat. Hindi niya alam ang hirap ng totoong buhay, kung paano ka lalamunin kapag wala kang pera. Anak, ang problema ay hindi ang malas. Malumanay ngunit may diin na sabi ni Apong Dado. Ang problema ay ang sabong. Hanggat hindi mo tinitigilan ang bisyo mong yan, walang katapusan ang problema mo sa pera. Madaling sabihin yan sa inyo, ganti ni Junjun, at idinuro ang kanilang abang pwesto. Kasi kontento na kayo sa kakarampot na kinikita natin dito. Ako tay, gusto kong umasenso. Gusto ko ng buhay na hindi natin kailangang magbilang ng barya araw-araw. Hindi tayo naghihirap, Junjun, malungkot na tugon ng ama. May pagkain tayo, may bahay at higit sa lahat, magkasama tayo. Payapa ang buhay natin. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Junjun. Payapa? Payapa ba yung gabi-gabi akong binabangungot sa mga utang ko? Payapa ba yung bawat motor na dumadaan? Ang puso ko'y kumakabog dahil baka si Mang Rolly na yon para saktan ako? Hindi yan kapayapaan. Ay, impyerno yan. Napayuko si Apong Dado. Parang pinipiga ang kanyang puso habang nakikita niya ang tapot sa mga mata ng kanyang mga apo. Patawarin niyo ako, mga apo. Hindi dapat ninyo nararanasan ito. Ang pamilya dapat ang inyong kanlungan. Biglang lumambot ang anyo ni Junjun at ang galit ay napalitan ng desperadong pagmamafaawa. Itay, parang awa niyo na. Ipahiram niyo muna sa akin ang kita natin ngayon. Pangtaya ko lang mamaya. Isang beses lang. Pag nanalo ako, promise, doble pa ang isa sa uli ko sa inyo. Babayaran ko lahat ng utang ko. Magbabago na ako. Umiling si Apong Dado. Ang kanyang desisyon ay buo at hindi matitinag. Hindi anak. Ang kikitain natin ngayon ay para sa matrikula ng mga pamangkin mo at para sa mga sangkap natin bukas. Hindi yan para sa sugal. Ang pag-asa sa mukha ni Junjun ay agad na naglaho at napalitan ng matinding sama ng loob. Lagi na lang sila, palagi na lang sila Elena at ang mga anak niya. Paano naman ako? Anak niyo rin naman ako. Tay, o baka naman mas mahalaga pa sa inyo yang mga duwende na yan kaysa sa sarili ninyong dugo't laman. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na tumagos sa puso ni Apong Dado. Si April ay nagsimula ng humikbi ng tahimik. Wala na, isip ni Junjun, habang nararamdaman ang pait ng kanyang pagkatalo. Wala akong kakampi dito. Sarili ko lang ang maaasahan ko. Walang sabi-sabing tinalikuran niya ang kanyang ama. Padabog siyang naglakad pabalik sa bahay at ang malakas na pagsara ng pinto ng kanyang silid ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Winawatasan ang kanilang pag-uusap. Naiwan ang usang mabigat at hindi magandang katahimikan. Ang pangako ng isang magandang umaga ay tuluyan ng nawasak. Niyakap ni Apong Dado ang kanyang nanginginig na mga apo. Pasensya na kayo sa Tito Junjun niyo ha, sabi niya. Ang boses ay garalgal habang hinahaplos ang kanilang mga buhok. May mabigat lang siyang pinagdadaanan. Minsan, kapag ang tao ay natatakot, nagiging magagalitin. Binalingan ng tingin ni Apong Dado ang tupig na nakapatong pa rin sa tabi ng punso. Ang ritual na dapat sana'y magdadala ng biyaya at kapayapaan ay naging saksi sa pagkakawatak-watak ng kanyang pamilya. Itinaas niya ang kanyang mga mata sa langit at sa kanyang isip, isang tahimik na panalangin ang kanyang binitiwan. Isang pagsusumamo hindi lang sa Diyos, kundi maging sa mga espiritong kanyang pinaniniwalaan. Sino man po kayo na nakikinig, gabayan niyo po sana ang aking anak.
ibalik niyo po siya sa tamang landas. Dahil bilang isang ama, hindi ko na po alam kung paano. Ang tingbi ng sikat ng araw sa kasagsagan ng hapon ay tila nagpabagal sa lahat ng bagay. Ang alikabok mula sa kalsada ay umiikot sa bawat ihip ng mainit na hangin. Tahimik na nagtitinda ang pamilya. Ang tensyon ng umaga ay nakabitin pa rin sa pagitan nila. Isang bigat na hindi kayang pawiin ng abalang pag-aasikaso sa mga mamimili. Si Elena, ang panganay na anak ni Apong Dado, ay kararating lang mula sa palengke at ngayon ay katulong sa pagbabalot ng tupig. Si Junjun naman ay nakaupo sa malayo, walang imik. Ang isip ay lumilipad sa mga problemang siya lang ang nakakaalam. Bigla, isang malakas at paos na tunog ng busina ang pumunit sa katahimikan na sinundan ng nakakabining pag-init ng mga preno. Isang luma at mausok na bus na puno ng mga estudyanteng nakauniporme ang biglang tumirik sa tapat mismo ng kanilang pwesto. Ang makina nito ay naglabas ng itim na usok bago duluyang namatay. Sa loob ng ilang sadlit, katahimikan. Pagkatapos, nagsimula ang iyak. Isang bata ang unang humitbi na sinundan ng isa pa hanggang sa ang loob ng bus ay napuno na ng sabay-sabay na pag-iyak ng mga batang pagod, naiinitan at gutom. Naku, kawawa naman sila, unang sabi ni Elena na agad na patayo. Tumingin sina Gino at April sa kanilang lolo. Ang kanilang mga mata ay nagtatanong at puno ng awa para sa mga batang nakikita nila sa bintana ng bus. Apong, tulungan po nating sila, tila sinasabi ng kanilang mga tingin. Bumaba ang super ng bus, pawis na pawis, at sinipa ang gulong sa inis. Pasensya na po, tumatagas ang lanis, matatagalan pa po ito. Sigaw niya sa mga guro na nagsisimula ng mag-alala sa loob. Ang puso ni Apong Dado ay tila nahati sa nakikita. Ang iyak ng mga bata ay parang mga tinik na tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi ko pwedeng baliwalain ito, sabi niya sa sarili. Ang mga batang ito ay parang mga apo ko na rin. Walang pag-aalinlangan, lumingon siya kay Elena. Elena, anak, ihanda mo ang lahat ng natitira nating paninda. Kunin mo na rin yung malaking galon ng malamig na tubig. Ipamigay natin sa kanila. Opo, tay. Yan din po ang nasa isip ko. Buong pusong sagot ni Elena at agad na nagsimulang ayusin ang mga tupig sa mga bayong. Ngunit bago pa man sila makahakbang, isang anino ang humarang sa kanilang daan. Si Junjun. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta sa takot. Ang mga mata niya ay nanlalaki. Itay! Huwag! Sigaw niya. Ang boses ay naninginig. Ano pong gagawin ninyo? Anak, nakikita mo naman, hindi ba? Gutom at uhaw ang mga bata. Mahinahong paliwanag ni Apong Dado. Pero tay, yang paninda na yan ang pinagbilhan nating buong araw. Yan na lang ang pag-asa kong pambayad kay Mang Rolly. Pagmamakaawa ni Junjun. Habang nakatingin sa mga bayong ng tupig na para bang iyon ang kanyang sariling buhay. Hindi pwede. Nagwawala ang isip ni Junjun. Kapag ipinamigay nila yan, wala na. Wala na akong ibibigay kay Mang Rolly. Katapusan ko na talaga. Bakit ba laging ganito? Palaging may humahadlang sa akin. Junjun, tumigil ka nga. Saway ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong inis at matinding hiya. Nakakahiya ka. Mas puunahin mo pa ba yung utam mo sa sugal kesa sa mga batang umiiyak sa gutom? Kasalanan mo yan. Ikaw ang gumawa ng problema mo, kaya harapin mo. Huwag mo kaming idamay ito. Dinadamay mo pa kami sa problema mo. Imbes na magtrabaho pa ng maayos. Inuuna mo kasi palagi ang sugal. Ayan tuloy, nabaon ka sa utang. Wala kang alam, ate. Ganti ni Junjun. Ang mga salita ng kapatid ay tila mga suntok na hindi niya ininda dahil sa mas matinding takot na nararamdaman. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ni Mang Rolly. Buhay ko ang nakataya dito. Tay, parang awa nyo na. Huwag niyong ipamigay yan. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang natitirang dangal. Si Junjun ay lumuhod sa maalikabok na lupa sa harap ng kanyang ama.
Isang desperadong kilos na sumisigaw ng tindi ng kanyang takot at kawalan ng pag-asa. Kahit kalahati lang, "Tay, itira niyo para sa akin. Pakiusap." Tumingin si Apong Dado sa kanyang nakaluhod na anak, ang sarili niyang dugo't laman, nagmamakaawa na parang pulubi. Pagkatapos, ang tingin niya'y dumaan sa balikat nito, patungo sa mga bintana ng bus kung saan ang mga maliliit na mukha ay basang-basa na ng luha at pawis. Isang malalim at mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ng matanda, na tila nagbubuhat ng pasan ng buong mundo. "Diyos ko, ano itong pagsubok na ito?" Umiiyak ang kalooban ni Apong Dado. Nakaluhod sa harap ko ang aking anak, humihingi ng tulong para sa problemang wawasak sa kanya. Sa likod niya, mga batang inosente na humihingi ng tulong para sa gutom na kumakalam sa kanilang tiyan. Paano pipili ang isang ama? Ang puso ko parang pinipiga, hinihila sa dalawang magkaibang direksyon. Kung pagbibigyan kita ngayon, anak, kung sasagipin kita sa iyong pagkakamali, lalo lang kitang ilulubog. Baka isipin mong habang buhay ay may sasalo sa'yo. Patawarin mo ang katigasan ng puso ko ngayon, Junjun. Masakit para sa akin na hindi ka pakinggan. Pero mas masakit isipin na sa pagpulong ko sa iyo ngayon ay ako pa ang magiging dahilan ng tuluyan mong pagkasira. Balang araw, anak, sana balang araw, maintindihan mo na ang pagtangging ito ay ang pinakamasakit na paraan ng pagpapakita ko ng pagmamahal sa iyo. Hinawakan niya ang balikat ni Junjun at marahan itong itinayo. "Tumayo ka dyan, Junjun. Ang pera, kikitain natin ulit yan bukas. Pero ang pagkakataong makatulong sa kapya, hindi laging dumarating." "Pero tay," walang lakas na protesta ni Junjun. "Elena, Gino, April, halika na!" Sabi ni Apong Dado, ang kanyang boses ay pinal at puno ng awtoridad. Tinalikuran nila si Junjun na naiwang nakatayo na parang isang estatwa ng pagkatalo. Dinala ni Elena at Apong Dado ang mga bayong ng tubig habang maingat na buhat ni Gino ang galon ng tubig palapit sa bus. Nang makita sila ng mga guro at mga bata, ang mga iyak ay unti-unting napalitan ng pagtataka at pag-asa. "Nako, maraming salamat po. Heto po ang bayad," sabi ng isang guro habang kinukuha ang kanyang pitaka. "Huwag na po, ma'am. Tulong na po namin yan," nakangiting sabi ni Elena. "May dala rin po kaming tubig para pamatid uhaw ng mga bata." Ang dating malakas na iyakan ay napalitan ng masayang tunog ng mga batang kumakain at umiinom. Ang mga ngiti ay bumalik sa kanilang mga mukha. Mula sa di kalayuan, pinanood ni Junjun ang lahat. Ang bawat piraso ng tubig na ipinamimigay nila, bawat baso ng tubig na isinasalin, ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya, hindi lang paninda ang nawala, kundi ang huling hibla ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan. "Wala na silang pakialam sa akin." Mapait niyang naisip, mas mahalaga pa sa kanila ang mga hindi nila kilala. "Nag-iisa na lang talaga ako sa problemang ito." Ang kabutihang loob ng kanyang pamilya ay naging isang malinaw na salamin na nagpakita sa kanya kung gaano siya kahamak at kasakim. At sa sandaling iyon, sa gitna ng alikabok at init ng hapon, ang anino ng desperasyon ay mas lalong kumapal at bumalot sa kanyang buong pagkatao. Takip silim na nang tuluyang umandar palayo ang naayos na bus. Ang masayang tunog ng busina at ang mga kumakaway na kamay ng mga estudyante mula sa mga bintana ay nag-iwan ng kakaibang init sa puso ni Apong Dado at Elena. Habang pinagmamasdan nila ang papalayong sasakyan, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanilang mga mukha. Isang tagumpay na hindi nasusukat sa salapi. Wala silang kinita sa buong hapon, ngunit ang pakiramdam na nakatulong sila ay higit pa sa anumang halaga. Sa isang sulok, tahimik na nakatanaw si Junjun. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara na nagtatago sa kumukulong sama ng loob. "Sige, magpakabayani kayo," mapait niyang naisip, habang dinadama ang bigat ng problemang nag-aabang sa kanya. Tingnan natin kung yang ngiti ninyo ang maipambabayad sa galit ni Mang Rolly. Sa kalaliman ng gabi,
Nang ang buong bayan ay nahihimbing at tanging ang mga kuliglig na lang ang maririnig, may kakaibang nangyari sa ilalim ng puno ng akasya. Mula sa matandang punso, lumabas ang mga maliliit na anino. Ang mga duwende na naging tahimik na saksi sa busilak na puso ng pamilya ay nagpasya na suklian ang kanilang kabutihan. Hindi sila nag-ingay. Ang kanilang mga galaw ay kasing gaan ng hanging gabi. Pinuntahan nila ang bodega kung saan nakatado ang mga sako ng uling. Sa isang iglap, ang isang sako ng ordinaryo at maruming uling ay kanilang pinalitan. Sa ilalim ng hiwaga ng sinag ng buwan, ang laman ng sako ay hindi na pangkaraniwan. Ito'y mga itim na bato na kumikinang na tila pinulbos na bituin. Bago pa man sumikat ang araw, gising na si Apong Dado. Ang kanyang katawan ay sanay na sa maagang pagbangon. Ngunit nang buksan niya ang bodega para simulan ang paghahanda, isang bagay ang agad na nakakuha ng kanyang pansin. Ang sako ng uling na nasa bukana ay tila may sariling liwanag. Ano naman ito? Tanong niya sa sarili habang dinudukot ang isang piraso. Mas mabigat ito kaysa sa ordinaryong uling at may kakaibang kinang. Parang hindi naman ito uling. Baka naman nagkamali lang ng bigay sa akin yung pinagbilhan ko kahapon? Dala ng kuryosidad, nagpasya siyang subukan ito. Kumuha siya ng ilang piraso at inilagay sa lutuan. Laking gulat niya nang sa isang pagsindi pa lang, agad itong nagbaga ng matindi. Naglabas ito ng maliit at malinis na apoy. Ngunit ang pinakakakaiba ay halos wala itong usok. Aba, anong klase ito? Bulalas ni Apong Dado sa pagkamangha. Nagmamadali siyang naglagay ng mga binalot na tupig sa ibabaw ng parilya. Imbes na maghintay ng matagal gaya ng dati, sa loob lamang ng ilang minuto, ang tupig ay naluto ng perpekto. Ang balat nito ay may golden brown na kulay at naglalabas ito ng isang kakaibang bango na hindi niya pa naaamoy kailanman. Isang halimuyak na mas matamis, mas malinamnam, na tila humahatak sa kung sino mang makaamoy nito. Sakto namang lumabas si Gino na kinukusot pa ang mga mata. Apong, ano po yung amoy na yan? Ang bango-bango po, parang tiba ngayon. Halika rito Apo, ikaw ang unang tumikim, alok ni Apong Dado habang iniabot ang bagong lutong tupig na medyo pinalamig na niya. Isang kagat pa lang, nanlaki ang mga mata ni Gino. Ang bibig niya ay napuno ng lasa na hindi niya maipaliwanag. Ang tamis ng gata ay mas nangingibabaw, ang kanin ay mas malagkit, at may kakaibang lasa na tila nanunuot hanggang sa kanyang kaluluwa. Apong, naimas! Malakas na sigaw niya gamit ang salitang Ilocano para sa napakasarap. Parang may hiwaga. Apong, ang sarap po, sobra! Ang malakas na sigaw ni Gino ang gumising sa buong bahay. Agad na lumabas si Elena at April. Isa-isa silang tumikim at isa-isa ring nagpakita ng hindi maipaliwanag na pagkamangha. Ang balita tungkol sa tupig na imas na ipinangalan mismo ni Gino ay kumalat na mas mabilis pa sa apoy sa tuyong damuhan. Noong una, mga kapitbahay lang ang nakapansin. Pagkatapos, ang buong barangay. Sa loob lamang ng isang linggo, ang dating simpleng pwesto ay naging isang napakahabang pilahan ng mga tao. Ate, pabili po ng 30. Totoo pala yung sinasabi nila. Iba daw ang tupig nyo ngayon, sabi ng isang tsuper ng tricycle. Grabe ang sarap. Parang hindi tupig, parang galing sa langit, sabi ng isang construction worker habang kumakain. At ang bilis maluto. Kanina lang sinasalang ni Apong, heto na agad. Pakyawin ko na po itong isang basket, pampasalubong ko sa mga kamag-anak ko sa Maynila. Siguradong matutuwa sila doon. Isang araw, isang grupo ng mga turista ang sadyang huminto. Isa sa kanila, isang kilalang food vlogger, ang kumuha ng video. What's up, food explorers? Your boy Marco is here. Napadpad kami sa Kamiling at narinig namin ang balita tungkol sa isang tupig na legendary daw. At guys, I'm telling you, the rumors are true. This is the best tupig I've ever had. Hindi ito sponsored, pero kailangan yung dayuhin to. Ang lasa, a flavor explosion in your mouth.
Hanapin niyo lang ang tupig na imas sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Grabe, 11 out of 10. Kinabukasan, pagkatapos mag-viral ng video, ang sitwasyon ay naging isang magandang kaguluhan. Bago pa sumikat ang araw, may mga sasakyan ang nakaparada sa tapat. Ang mga plaka ay galing pa sa Maynila, Baguio at iba pang malalayong probinsya. Ang pila ay hindi na lamang mahaba, umiikot na ito sa kanto. Elena anak, hindi na natin kaya ito. Hingal na sabi ni Apong Dado na ang pawis ay tumatagaktak habang walang tigil sa pagsasalang ng tupig sa ibabaw ng mahiwagang uling. Opo, tay, ulang na po ang kamay natin, sagot ni Elena na nahihirapang pagsabayin ang pagbabalot, pag-abot ng bayad at pagsusuklit. Napilitan silang kumuha ng 2 kapitbahay para maging katuyo. Ngunit kinabukasan, kulang pa rin. Kumuha sila ng 2 pa. Ang dating tahimik na pwesto ay naging isang maliit na pabrika. Si Elena, na may natural na talino sa paghawak ng pera, ang naging tagapamahala. Bawat sentimo ay maingat niyang inililista. Lumago ang kanilang kita nang higit pa sa kanilang inakala. Isang gabi, pagkatapos ng nakakapagod na araw, inilapag ni Elena sa mesa ang mapapal na bungkos ng pera. Tay, tingnan niyo po, mangiyak-ngiyak na sabi ni Elena. Ang kinita natin sa isang araw lang ngayon ay katumbas na ng kinikita natin sa loob ng 6 na buwan dati. Matutupad na po natin ang pangarap niyo para sa amin. Ang pangarap natin anak, pagtatama ni Apong Dado habang may mga luha ng pasasalamat na namumuo sa kanyang mga mata. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Kinontrata nila ang pinakamagaling na karpintero sa bayan at sinimulang ipatayo ang kanilang pangarap na bahay sa likod ng kanilang pwesto. Isang bahay na gawa sa bato, matibay at maganda na may malalaking bintana na nagpapapasok sa liwanag ng araw. Bawat hapon, pagkatapos magtinda, masaya nilang pinapanood ang unti-unting pagtayo nito. Apong, doon po ba ang magiging kwarto namin ni Kuya Gino? Tanong ni April habang nakaturo sa 2 palapag ng ginagawang bahay. Oo, apo, at magkakaroon kayo ng sarili ninyong mesa para hindi na kayo sa sahig nagsusulat, sagot ni Apong Dado. Ang puso ay puno ng kagalakan. Ang araw na pinakahihintay ng lahat ay dumating ng walang pasabi. Isang umaga, habang abala ang lahat sa pag-arasikaso sa walang katapusang pila ng mga customer, isang malakas na busina ang kanilang narinig. Isang bagong-bago at makintab na puping van ang marahang huminto sa tapat ng kanilang pwesto. Lahat ay napatingin. Bumaba mula sa driver's seat si Apong Dado. Ang kanyang ngiti ay tila hindi magkasya sa kanyang mukha. Ano ito, tay? Gulat na tanong ni Elena na napatigil sa pagbabalot. Para sa atin, anak, sabi ni Apong Dado, ang boses ay nanginginig sa matinding tuwa. Para hindi ka na nahihirapang magbuhat ng mga sangkap mula sa palengke. Para may serbisyo ang mga bata sa pagpasok sa eskwela. Para sa pamilya at para sa ating negosyo. Nagsigawan sa tuwa sina Gino at April at agad na tumakbo palapit sa van. Hinahaplos ang makinis na pintura nito. Si Elena ay napahagulgol habang mahigpit na niyakap ang kanyang ama. Ang matagal na nilang pangarap, isang sasakyan na simbolo ng kaginhawaan at ng kanilang tagumpay, ay nasa harap na nila. Salamat po, Panginoon. Tahimik na bulong ni Apong Dado sa hangin. At salamat sa mga hindi nakikitang kaibigan habang ang kanyang tingin ay napako sa direksyon ng matandang punso. Salamat po sa biyayang hindi namin inaasahan at hindi namin lubos na maintindihan. Sa gitna ng masayang selebrasyon, si Junjun ay nakatayo sa may pintuan ng kanilang luma at maliit na bahay. Bayad na nga ni Elena ang kanyang mga utang mula sa kanilang kita, ngunit imbes na gumaan ang kanyang loob, mas matindi pa ang kahihiyang bumabalot sa kanya ngayon. Hindi siya makasali sa kanilang kagalakan. Paano siya sasali? Habang ang kanyang ama at kapatid ay abala sa pagkayod mula umaga hanggang gabi para pagsilbihan ang walang katapusang pila, wala siyang ibang ginawa kundi manood. Pinairal lang niya ang kanyang katamaran at ang tanging alam niyang paraan para kumita, ang pagsusugal, ay wala ng puwang sa kanilang bagong buhay.
Hindi niya maramdamang bahagi siya ng tagumpay na ito dahil alam na alam niya sa sarili niyang wala siyang ginawa para makamit ito. Ang bagong bahay at bagong sasakyan ay hindi lang pangasimbolo ng tagumpay. Para sa kanya, ang mga ito ay dambuhalang salamin. Malinaw na ipinapakita nito ang kanyang mga pagkukulang, ang kanyang katamaran, ang kanyang pagiging sugarol, at ang katotohanang habang ang pamilya niya ay umaasenso, siya ay nananatiling pabigat. Ang tagumpay ng tupig na imas ay naging bagong himig sa buhay ng pamilya. Ang bawat araw ay abala, puno ng tunog ng masayang kwentuhan ng mga customer at ng walang humpay na pagpaypay ni Apong Dado sa nagbabagang mahiwagang uling. Ang pila ay lalo pang humahaba, ang bagong bahay ay patapos na, at ang puting van ay naging simbolo na ng kanilang kasaganaan. Ang lahat ay tila nasa perpektong kaayusan. Isang abalang hapon, habang si Elena ay abala sa pag-aabot ng sukli. Isang malakas at aruganteng ugong ng motorsiklo ang biglang pumunit sa masayang kapaligiran. Isang motorsiklong walang plaka ang marahas na huminto sa harap mismo ng pila na nagdulot ng alikabok at pagtigil ng lahat. Bumaba ang isang lalaki na pamilyar sa kanila, si Mang Rolly. Ang kanyang mga mata ay mapanuri at sa kanyang mga labi ay may isang mapangutyang ngiti. "Magandang hapon, Apong Dado. Elena," bati niya. Ang boses ay malakas para marinig ng lahat. "Aba, balita ko'y napakalakas na raw ng negosyo ninyo. Mukhang totoo nga." "Mang Rolly," mahinahong tugon ni Apong Dado na itinigil ang pagpaypay. "Ano ang maipaglilingkod namin sa'yo?" "Naku, wala naman masyado," sabi ni Mang Rolly habang inililibot ang tingin sa mga taong nakapila. "Hahanapin ko lang sana ang paborito kong suki. Nasaan ba ang kapatid mo, Elena? Nasaan si Junjun?" Matapang na humakbang si Elena. "Wala siya rito, Mang Rolly. At kung tungkol sa utang niya ang ipinunta mo rito, ang alam namin ay bayad na yon. Binigyan na namin siya ng malaking halaga para tuluyan ng matapos ang utang niya sa'yo." "Oo nga, Rolly," dagdag ni Apong Dado. "Kami na mismo ang nag-abono para wala ng gulo." Isang malakas at mapanlibak na tawa ang pinakawalan ni Mang Rolly. "Oo naman, tama kayo. Bayad na yung dating niyang utang. Talagang nabayaran na niya ako noon." Huminto siya sandali na tila ninanamnam ang pagkakataon. Ngunit pagpapatuloy niya, nung isang linggo, nakita ko siya sa sabungan. Mukhang maganda raw ang mga manok na panlaban. Sabi niya, hihiram muna siya ulit dahil parang sinuswerte daw siya noon. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Elena. Hindi maari." "Alam niyo ba kung anong sinabi niya sa akin?" tanong ni Ma'am Rolly sa lahat. Sabi niya, "Mang Rolly, autangin mo ako ng malaki. Kapag nanalo ako, doble ang balik sa'yo agad-agad." At alam niyo ba ang kasunod? Tumingin siya ng diretsyo kay Elena. Sabi niya, "At kung matalo man ako, huwag kang mag-alala. Kayang-kaya ko yang bayaran. Malakas naman ang tupigan namin." Ang mga salitang iyon ay parang bombang sumabog sa gitna nila. Ang mga customer ay napasinghap. Nagsimula ang mga bulungan. Si Apong Dado ay natigilan. Ang hawak na pamaypay ay nabitawan. Para kay Elena, ang buong paligid ay biglang umikot. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang mukha ay namutla at ang paghinga niya'y bumigat. "Hayop ka, Junjun," sigaw ng isip ni Elena habang nararamdaman ang paninikip ng kanyang dibdib. "Hayop ka, pinagkatiwalaan ka namin. Pinahiya mo na naman kami. Hindi ka na talaga natuto." Kaya ngayon, sabi ni Ma'am Rolly, ang kanyang boses ay naging malamig at mapagbanta. "Doble na ang utang niya sa akin. Bibigyan po siya ng 1 linggo. Kapag hindi siya nagbayad, ako na mismo ang maniningil. At sinisigurado ko sa inyo, sa paraang hindi ninyo magugustuhan." Pagkasabi noon, sumakay siya sa kanyang motor at humaruhop palis. Nag-iwan ng alikabok at isang nakabibining katahimikan. Ang balita ay mabilis na nakarating kay Junjun. Isang kaibigan niya ang humahangos na nagsabi sa kanya ng lahat. Sa isang iglap, ang lahat ng tapang na dala ng sugal ay naglaho. Napalitan ito ng dalisay na takot. Patay na ako, paulit-ulit na sabi ng kanyang isip. Ginamit ko ang pangalan nila. Anong gagawin ko?
Wala siyang ibang maisip na puntahan. Gabi na nang ang kanyang mga paa ay kusa na lang siyang binala pabalik sa pwesto. Nakita niya ang kanyang ama na nakaupo sa isang bangko, nakatingin sa malayo, ang mukha ay blanko. Si Elena naman ay nasa loob ng bahay. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang lumingon si Apong Dado at makita siya, ang lungkot at pagkadismaya sa mga mata ng ama ay tila isang malakas na suntok na nagbabagsak sa kanya. Doon, sa lupa, sa harap ng kanyang ama, siya ay humagulgol. "Tay, patawarin niyo po ako." Garalgal niyang sabi sa gitna ng mga hikbi. "Patawad po. Tay, tulungan niyo po ako." Pagmamakaawa niya. "Takot na takot po ako. Hindi ko po sinasadya. Nadala lang po ako. Pangako po, tay, ito na po ang huli. Hindi na po ako uulit. Magbabago na po talaga ako. Kahit ano pong ipagawa ninyo, gagawin ko." Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Apong Dado. Ang puso niya bilang ama ay durog na durog. Ngunit sa kabila ng sakit at kahihiyan, nanaig pa rin ang pagmamahal. "Tumayo ka dyan, Junjun." Mahinahon niyang sabi habang inaabot ang kanyang kamay. "Hindi nadadaan sa iyak ang lahat. Pumasok tayo sa loob. Pag-usapan natin ito." Ang bagong bahay nila na dapat sana'y simbolo ng tagumpay at kapayapaan ay nababalot ngayon ng isang mabigat na katahimikan. Sa sala nakaupo si Apong Dado sa isang siyang yantok. Ang kanyang tingin ay malayo, tila binabasa ang dilim sa labas ng bintana. Si Elena ay nagtitimpla ng kape. Ang bawat galaw niya ay may diin, isang tahimik na pagpapahayag ng kanyang bigat na nararamdaman. Si Junjun, matapos tumayo mula sa pagkakaluhod, ay nakayuko sa isang sulok, hindi magawang salubungin ang kanilang mga mata. "Bigyan niyo po ako ng pagkakataon." Basad ni Junjun sa katahimikan. Ang kanyang boses ay paos dahil sa pag-iyak. "Tay, ate, pakiusap. Hayaan niyo po akong magtrabaho dito sa pwesto. Pag-iipunan ko po yung utang ko kay Mang Rolly. Lahat ng kikitain ko. Ibabayad ko sa kanya. Hindi na po ako aalis. Hindi na ako magsusugal. Dito lang ako. Tutulong po ako kung bibigyan niyo lang po ako ng isa pang pagkakataon." Hindi sumagot si Elena. Inilapag niya ang isang tasa ng kape sa harap ng kanyang ama at umupo sa tapat nito. Ang kanyang mukha ay isang halo ng pagod, galit at lungkot. Ilang sandali pa, tahimik na lumabas muna si Junjun sa balcony. Iniwan ang mag-ama sa sala. Nang marinig ni Elena ang pagsara ng pinto, doon na niya pinakawalan ang kanyang mga saloobin. "Itay," simula niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng pait. "Ilang beses na po nating narinig yan. Ang mga pangakong yan. Kabisado ko na po yata." Hindi lumingon si Apong Dado. Nakatanaw pa rin siya sa labas. "Anak, mahal ko si Junjun, itay. Kapatid ko siya." Pagpapatuloy ni Elena, habang nararamdaman ang pangingilid ng kanyang mga luha. "Pero pagod na po akong masaktan. Pagod na po akong mapahiya sa harap ng buong bayan. Itinayo nating itong negosyo mula sa wala. Pinaghirapan natin bawat sentimo. Tapos, sa isang iglap, sisirain niya ang pangalan natin dahil sa bisyo niya. Hindi niya naiintindihan." Naisip ni Elena, si Itay, napakabuti ng puso. Pero minsan, ang sobrang kabutihan, yun ang nagiging dahilan kung bakit tayo nasasaktan. Kailangan may isang maging matigas sa amin. At kung hindi ako yun, sino? "Elena, naiintindihan ko ang galit mo." Sa wakas ay sabi ni Apong Dado, lumingon na ito sa kanya. Ang mga mata ng matanda ay pagod. "Ako man, galit. Ako man, nasasaktan. Ako man, napapahiya. Pero tay, tatanggapin niyo na naman siya?" Hindi makapaniwalang tanong ni Elena. "Ganoon na lang ba kadali yun? Luluhod, iiyak, mangangako, tapos bukas, makalawa, uulipin na naman niya? Paano kung saktan na naman niya payo? Paano kung sa susunod, hindi na lang pera ang mawala sa atin?" Ang tanong na iyon ay bumaon sa puso ni Apong Dado. Ang taot na iyon ay naroon din sa kanya. Ang pag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. "Hindi ko alam, anak." Tapat na sagot ng matanda. "Wala akong kasiguraduhan. Walang makakapagsabi kung anong gagawin niya bukas."
Kung ganoon, bakit tay? Bakit parang bibigyan niyo na naman siya ng pagkakataon? Huminga ng malalim si Apong Dado. Inabot niya ang kamay ng anak na nakapatong sa mesa. Dahil ama niya ako, Elena. Ang simpleng mga salitang iyon ay puno ng kahulugan. Bilang isang kapatid, karapatan mong protektahan ang pamilya. Obligasyon mong maging matatag para sa mga anak mo. Paliwanag ni Apong Dado habang marahang hinihimas ang kamay ni Elena. Pero bilang isang ama, obligasyon kong bigyan siya ng pagkakataon hanggat meron siyang hinihingi. Mas madaling palayasin siya. Mas madaling sabihing bahala ka sa buhay mo. Pero kung gagawin ko yon, saan siya pupulutin? Baka lalo siyang malugmok. Baka tuluyan na siyang mawala sa atin. Panginoon, gabayan niyo po ako. Tahimik na balangin ni Apong Dado. Hindi ko alam kung ito ba ay pag-ibig o kahangalan na. Pero paano tatalikuran ng isang ama ang sarili niyang anak, gaano man karami ang pagkakamali nito? Itay, paano kung pinapaikot niya lang tayo? Giit pa ni Elena, bagamat nagsisimula ng lumambot ang kanyang puso sa paliwanag ng ama. Maaari, pag-amin ni Apong Dado. Pero paano kung hindi? Paano kung itong takot na nararamdaman niya ngayon, ito na ang sampal na gigising sa kanya? Lahat ng tao ay may karapatan sa pangalawang pagkakataon, Elena. O pangatlo, o pang-apat. Hanggat humihinga pa sila, may pag-asa. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ng anak. Bilang pamilya, obligasyon nating umasa na magbabago siya. Dahil kung tayo mismo, ang sarili niyang pamilya ay sumuko na sa kanya, sino pa ang maniniwala sa kanya? Kumulo ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Elena. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkaunawa sa bigat na pasan ng kanyang ama. Sa huli, tumango siya ng marahan. Sige po, tay, kung yan po ang desisyon ninyo, pero sa isang kondisyon. Ano yon, anak? Ako po ang hahawak sa lahat ng kikitain niya. Ako ang direktang magbabayad kay Mang Rolly. Walang ni isang sentimo na dadaan sa kamay niya hanggat hindi pa siya bayad. Magtatrabaho siya pero wala siyang hawak na pera. Matatag na sabi ni Elena. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Apong Dado. Pumapayag ako. Sa desisyong iyon, pansamantalang ibinigay ng pamilya ang kanilang tiwala kay Junjun. Isang tiwalang basag na, dinikit lang muli. At hindi nila alam kung gaano katagal bago ito muling mabasag. Lumipas ang mga araw at isang bagong Junjun ang tila isinilang sa pamilya. Tinupad niya ang kanyang pangako sa ilalim ng kanilang kasunduan. Bago pa man sumikat ang araw, kasabay na niya ang kanyang ama sa paghahanda sa pwesto. Siya na ang nagbubuhat ng mabibigat na sako ng gata at bigas, ang nag-aayos ng mga upuan para sa mga parating na customer at ang matiyagang nagwawalis sa paligid ng kanilang pwesto. Ang dating tamad at iritableng si Junjun ay napalitan ng isang masipag at palangiting binata, isang perpektong pagganap na unti-unting nanlinlang sa mga mata ng kanyang pamilya. Ate, ako na po dyan sa mga bayong, mabibigat po yan. Madalas niyang sabihin kay Elena kapag nakikita niya itong nagbubuhat mula sa kanilang van. Salamat, Junjun, sagot naman ni Elena na may halong pagtataka sa kanyang puso ngunit pilit na nagpapakita ng pagtanggap sa labas. Sana totoo na ito, pero bakit may isang bahagi sa akin na hindi pa rin mapanatag? Maging ang mga suking customer ay lantaran ng pinupuri ang kanyang pagbabago. Uy, Junjun, himala. Ang sipag mo ngayon ah. Ganyan dapat para lalong pagpalain ang negosyo ninyo. Bati ng isang matandang suki habang nagbabayad. Kailangan pong magtrabaho. Nay, sagot niya na may kasamang magalang na ngiti at bahagyang pagyuko. Para po makatulong sa pamilya at makabawi sa mga pagkakamali ko. Ang mga salitang iyon ay tila pulot sa tamis at tuwang-tuwa namang naririnig ng mga naapaligid. Si Apong Dado sa bawat pagkakataon ay masayang pinagmamasdan ang anak. Ang puso niya ay unti-unting napupuno ng pag-asa na tila isang uhaw na lupa na dinidiligan. Salamat Panginoon, madalas niyang ibulong sa sarili habang tagluluto.
Salamat at dininig niyo ang aking panalangin. Nagbabago na ang aking anak, ito na siguro ang simula. Pero ang lahat ng ito ay isang magaling na pagpapanggap, isang palabas na may nakatagong masamang layunin. Alam na ni Junjun ang tungkol sa mahiwagang uling noon pa man. Nakita na niya ito, ngunit para sa kanya. Isa lang itong kakaibang bato na nagkataong nagpaswerte sa kanila. Wala siyang pakialam. Ang nagpabago sa lahat ay isang gabing hindi niya kailanman malilimutan. Pagod na ang lahat mula sa maghapong pagtitinda. Habang nagpapanggap siyang nagpupunas ng mesa sa labas, sumilit siya sa bintana ng kanilang bagong bahay. Doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kanilang sala, nakita niya si Elena sa kanilang mesa. Sa harap ni Po ay isang bundok ng pera. Ang kita nila sa isang araw lamang. Ang tunog ng bawat bilang ni Elena, ang kaluskos ng mga papel na pera, ay tila isang nakakabighaning musika sa kanyang pandinig. Ganyan karami ang hawak niya? Sa isang araw lang? Nanlalaki ang mga matang naisip ni Junjun. Ang kanyang puso ay biglang nagsimulang tumibok ng napakabilis, hindi dahil sa galap para sa kanyang pamilya, kundi dahil sa matinding inggit at pagnanasa. Ang lahat ng yan dahil lang sa mga kumikinang na mato na yun. Habang ako nagtitiis sa kakarampot na binibigay nila para sa pagkain ko, ni hindi ko mahawakan ang perang pinagpaguran ko raw. Hindi pwede, hindi to tama. Sa sandaling iyon, ang dating niyang pabwawalang bahala sa mahiwagang uling ay naging isang nag-aapoy na kasakiman. Ang kanyang plano ay hindi na lamang para makabayad ng utang. Nag-iba na ito, naging usang plano para sa pag-ahangkin. Kinabukasan, mas naging magaling siyang umarte. Mas naging masipag, mas palangiti, mas magalang. Junjun, anak, magpahinga ka muna. Kanina ka pa nagbubuhat diyan. Ako na ang magpapasok ng mga uling sa bodega. Sabi sa kanya ni Apong Dado, isang hapon. Wag na po tay, magpahinga na po kayo. Kaya ko pa po. Kailangan po nating magsipag habang malakas ang benta. Sagot niya na nagdulot ng isa na namang ngiti sa labi ng matanda. Iyon mismo ang gusto niyang mangyari. Ang pagkatiwalaan siya sa bodega. Sa likod ng maskarang iyon, ang kanyang mga mata ay palihim na nagmamanman. Sa bawat pagpasok niya sa bodega, pinag-aaralan niya ang bawat kilos ng kanyang ama. Saan niya itinatago ang sako ng mahiwagang uling? Kailan siya kumukuha nito? Hindi nagtagal, natuklasan niya ang sistema ng ama. Tuwing gabi, bago isara ang bodega, maingat na ibinubukod ni Apong Dado ang sako ng mahiwagang uling. Itinatago ito sa pinakasulok na bahagi, sa likod ng mga lumang kahoy at tabla. Doon lang pala naisip niya na may kasamang nisi. Napakadali, gabi-gabi, bago matulog, ang plano ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Hindi na sapat ang isang sako lang. Kung isa lang ang kukunin niya, makakabenta pa rin sila. Kailangang ubusin, kailangang siguruhin na wala nang matitira para ang hiwaga ay mapunta lang sa kanya. Isang gabi, habang nakahiga sa kanyang malambot na kama, nabuo na ang buong plano. Kayang-kaya ko to, sabi niya sa sarili habang nakatanaw sa madilim na kisame. Hindi lang isang sako, lahat. Uubusin ko ang lahat ng mahiwagang uling para masigurado kong sa akin lang lahat mapupunta ang biyaya. Walang matitira sa kanila. Ako naman ang magiging mayaman. Hindi ko na kailangang magpanggap na masipag dito. Magagawa ko ng bumalik sa sabungan ng mayaman na. Ako naman ang hahabulin. Hindi ako ang mangungutang. At sila, bahala na sila. Kasalanan nila, masyado silang nagtiwala. Ang kanyang plano ay malinaw na. Nakawin ang lahat ng mahiwagang uling para sarilinin ang buong biyaya. Ang perpektong pagkakataon ay dumating makalipas ang ilang araw. Isang Sabado ng gabi, ang pinakamalakas at pinakapagod nilang araw. Lahat ay pagod na pagod, habang si Apong Dado ay nasa loob ng bahay at nagbibilang ng mga kita kasama sina Gino at April. At si Elena naman ay abala sa paglilinis ng kusina. Nakita ni Junjun ang kanyang pagkakataon. Tay, ako na po ang magliligpit ng lahat sa labas at magsasara ng bodega. Magpahinga na po kayo. Alop niya,
Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pagmamalasakit. "Sige anak, salamat talaga at nandyan ka," sagot ni Apong Dado na buong pusong nagtitiwala. Ang puso ni Junjun ay kumakabog sa kaba at pananabik. Hinintay niyang makapasok ang lahat sa bahay bago siya kumilos. Dahan-dahan siyang pumasok sa madilim na bodega. Agad niyang tinungo ang pinakasuyok na bahagi. Naroon nga, 3 sako ng mahiwagang uling. Isa-isa niyang hinila ang mga ito. Naramdaman niya ang kakaibang bigat ng mga ito. Isang bigat na puno ng pangako ng kayamanan at kalayaan. Dala-dala ang 3 sako. Dahan-dahan siyang naglakad palabas, palayo sa pwesto, patungo sa madilim na bahagi ng kalsada kung saan walang sinumang makakakita. Sa di kalayuan, sa tabi ng matandang punso, isang pares ng maliliit at umikinam na mata ang nakasaksi sa lahat. Si Manad Dayaw, ang duwende, ay tahimik na nanunood mula sa lilim. Isang malalim na buntong hininga na tila sing tanda ng punsong kanyang tinitirhan ang kanyang pinakawalan. Nakita niya ang kasakiman sa puso ni Junjun. Nakita niya ang kataksilan sa pamilyang nagpakita ng dalisay na kabutihan. Umiling siya, ang kanyang maliliit na mga mata ay napuno ng lungkot at pagkadismaya. Sa isang tinig na kasing hina ng bulong ng hangin, ngunit may bigat ng isang hatol, sinabi niya, ang biyaya ay isinusukli sa busilak na puso, hindi para sa kamay ng isang sakim na magnanakaw. Sa isang marahang pagtaas lamang ng kanyang kamay, na tilang humahawi sa hiwaga ng gabi, ang kapangyarihan ay binawi. Ang biyayang kusang ibinigay ay kusang kinuha pabalik. Nang palabas na ng kanilang bakuran si Junjun, nakaramdam siya ng kakaiba. Ang 3 sakong buhat niya ay biglang gumaan na kanina lang ay napakabigat. Anong nagtataka niyang bulong at muntik pa siyang matumba dahil sa biglaang paggaan. Itinigil niya ang paglalakad sa ilalim ng isang malabong ilaw ng poste at ibinaba ang isang sako. Mabilis niya itong binuksan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at hindi paniniwala. Ang mga kumikinang na batong parang bituin ay naglaho. Ang laman ng sako ay mga ordinaryo, marurumi at walang kwentang uling. Binuksan niya ang isa pa at isa pa. Pare-pareho lang, ordinaryong uling. Hindi maaari. Nasaan na? Halos pasigaw niyang sabi sa sarili habang kinakalkal ang laman ng sako na parang nababaliw. Nandito lang yung kanina, nakita ko. Isang anino ang biglang tumakip sa liwanag sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang puso niya ay tila hihinto na sa pagtibok. Doon sa may pintuan ng bodega, nakatayo ang buong pamilya niya. Si Apong Dado, ang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na lungkot, isang lungkot na mas malalim pa sa anumang galit. Si Elena. Ang mukha ay basang-basa na ng luha, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagkabismaya at sa sakit ng kataksilan. At sa likod nila, sina Gino at April, na may pagtataka at takot sa kanilang mga batang mukha. Walang nagsalita, walang sumigaw, walang nanumbat. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang paghikbi ni Elena at ang tumak ng mga kuliglig sa gabi. Ang katahimikan sa loob ng bodega ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Bawat segundo ay parang isang walang hanggan na paghuhusga. Sa mga mata ng kanyang pamilya, nakita ni Junjun ang kanyang sarili. Isang magnanakaw, isang sinungaling, isang taksil. Ang bigat ng kanilang pagkadismaya ay mas masakit pa kaysa sa anumang tisikal na parusa. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi lang mahiwagang uling ang nawala, kundi ang huling hibla ng tiwala ng kanyang pamilya. Isang bagay na hindi na maibabalik ng anumang hiwaga. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang paghikbi ni Elena at ang tunog ng mga kuliglig sa gabi. Sa ilalim ng bigat ng tingin ng kanyang pamilya, si Junjun ay tila isang kriminal na nahatulan na. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan, isa-isa niyang binuhat ang mga sako ng ordinaryo guling at ibinalik sa loob ng bodega. Bawat hakbang ay parang may nakakabit na kadena sa kanyang mga paha. Matapos niyang maipasok ang huling sako,
Hindi niya magawang lumingon. Hindi niya kayang makita muli ang mga mata ng kanyang ama at kapatid. Sa ilalim ng matinding kahihiyan, nagdesisyon siya. Walang paalam, walang paliwanag. Tumalikod siya at tahimik na naglakad papalayo. Palayo sa kanilang bahay, palayo sa liwanag, patungo sa dilim ng gabi. Nang makaalis na si Junjun, si Apong Dado ang pumasok sa bodega. Si Elena ay napaupo na lang sa isang bangko. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Dahan-dahang nilapitan ni Apong Dado ang mga sako ng uling na ibinalik ng anak. May lungkot niya itong hinawakan. Ordinaryong uling. Ang bigat sa kanyang puso ay mas mabigat pa kaysa sa mga sakong ito. Sa tabi ng punso, nasaksihan ni Manaddayaw ang lahat. Nakita niya ang sakit sa puso ng ama, ang digay-laya nitong pagpapatawad na sinuklian ng kataksilan. Ngunit nakita rin niya ang katapatan ng pamilya na hindi nagtangkang itago ang katotohanan. Umiling ang duwende sa lungkot. Ang biyaya ay hindi laruan, bulong niya sa hangin. Ito ay para sa mga karapat-dapat. Sa isang marahang kumpas ng kanyang kamay, ang hiwaga ay kanyang ibinalik. Ang mga ordinaryong uling sa loob ng bodega ay muling nagsimulang kuminang. Isang biyayang para lamang sa mga may busilak na puso. Lumipas ang 3 araw na walang Junjun. Para sa kanya, ang bawat araw ay isang impyerno ng kahihiyan. Itinago niya ang sarili sa bayan. Natutulog sa mga mangko sa plaza. Tinitiis ang lamig ng gabi at ang gutom sa umaga. Kumakain lang siya kung may maawaing magbigay ng natirang pagkain. Ngunit ang gutom sa kanyang tiyan ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa tuwing naaalala niya ang nangyari. Ang mga mata ni Itay, paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip habang nakatingin sa mga bituin. Walang galit, yungkot lang, sobrang lalim na lungkot. At si ate, umiiyak siya dahil sa akin. Muli, sa mga araw na iyon, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang tunay na bigat ng pagiging pabigat. Mas masakit pa ito kaysa sa anumang paniningil ni Mang Rolly. Isang gabi, hindi na niya natiis. Kailangan niyang tapusin ang lahat. Kailangan niyang magpaalam. Naglakas loob siyang bumalik, hindi para humingi ng tawad o ng tulong, kundi para magpaalam ng tuluyan. Nakatayo siya sa labas ng kanilang bakuran, sa ilalim ng puno ng akasya, nag-aabang. Ang kanilang bagong bahay ay maliwanag, at dinig niya ang masayang tawanan ni Gino at April sa loob. Maya-maya, lumabas si Elena para magtapon ng basura. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang malamig na tingin ang ipinukol sa kanya ni Elena. Isang tingin na puno ng sama ng loob, ng sakit, ng pagod. Walang imik, walang anumang salita. Marahas na tumalikod si Elena at pumasok muli sa bahay. Isinara ang pinto ng may diin. Ang pagsara ng pintong iyon ay mas malinaw pa kaysa sa anumang salita. Sarado na ang pinto ng kanyang puso para kay Junjun. Wala na, naisip ni Junjun, habang nararamdaman ang huling pagdurog ng kanyang puso. Wala na talaga. Nang akma na siyang tatalikod para umalis, bumukas muli ang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, si Apong Dado ang lumabas. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang mukha ay malungkot, ngunit payapa. Itay, paunang sabi ni Junjun. Ang boses ay nanginginig. Itay, aalis na po ako. Hiyang-hiya na po ako sa lahat ng kasalanan ko sa inyo. Nakita ko na po. Naintindihan ko na. Naging pabigat lang po ako sa inyo sa mahabang panahon. Tumango si Apong Dado. Saan ka pupunta, anak? Kahit saan po, tay. Kahit saan na malayo dito. Magsisimula po ako ulit. Kahit anong trabaho, papasukin ko. Hindi ko na po kayo guguluhin pa, sagot ni Junjun, habang pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Tinitigan siya ng matanda ng matagal. Tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. Sa wakas, isang maliit na pagtango ang ginawa nito. Mag-inat ka palagi, anak, sabi niya. Pumasok si Apong Dado sa loob. Akala ni Junjun ay iyon na ang kanilang huling pag-uusap. Ngunit paglabas nito, may dala na itong isang sako at isang bayong. Isang sako ng ordinaryong uling. Ano po ito, tay? Naguguluhang tanong ni Junjun. Hindi ka aalis nang walang laman ang kamay, sabi ni Apong Dado.
Pero huwag mong isipin na limos ito. Tumingin si Apong Dado ng diretsyo sa mga mata ng anak. Hindi binibiyayaan ang pagnanakaw, anak. Ang hiwaga, hindi mo makukuha sa masamang paraan. Pero ang biyaya ay palaging darating sa sipag at sa kabutihan ng puso ng tao. Itong ibinibigay ko sa'yo, hindi ito hiwaga. Ito ay ordinaryong uling. Walang swerte dyan. Ang tanging magpapasarap dyan ay ang pawis at pagsisikap mo. Niyakap ng matanda ang kanyang anak ng mahigpit. Patunayan mo, hindi sa amin, kundi sa sarili mo na kaya mong magbago. Ito ang simula mo. Sa pagyakap na iyon, tuluyan ng bumuhos ang mga luha ni Junjun. Hindi na luha ng takot o pagsisisi, kundi luha ng pagwinawa. Tinanggap niya ang mga gamit, hindi bilang tulong, kundi bilang isang aral, bilang isang hamon. Binitbit niya ang sako. Bago siya tuluyang tumalikod, suwulyap siya sa bintana ng kanilang bahay. Nakita niya ang anino ni Elena na nakasilip. Bago ito mabilis na nagtago, umalis si Junjun ng gabing iyon, dala-dala ang bigat ng ordinaryong uling at ang gaan ng isang panibagong pananaw. Ito ang simula ng kanyang tunay at mahirap na pagbabago, handang harapin ang hirap at pagtrabahuhan ang sarili niyang biyaya. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang araw ng taunang fiesta ng Kamiling ay sumapit, mas masaya at mas makulay kaysa dati. Ang buong plaza ay isang dagat ng mga tao, puno ng mga banderitas, masayang tugtuging mula sa mga banda at halakhakan ng mga pamilya. Sa gitna ng lahat ng ito, ang naging sentro ng selebrasyon ay ang tupig na imas. Ang dating simpleng pwesto sa ilalim ng akasya ay isa na ngayong magandang gusali na gawa sa kahoy at bato na may maluwag na kainan na laging puno ng mga tao. Pinalawak na rin nila ang kanilang mga produkto bukod sa tupig. Nagtitinda na rin sila ng iba pang mga fakaning tulad ng suman, puto bumbong, biko, bibingka, kasaba cake at iba pa. Nagkaroon na rin sila ng iba't ibang inumin tulad ng malamig na halo-halo, mainit na kape at mga modernong inumin tulad ng iced coffee at frappuccino na paborito ng mga kabataan. Ngunit sa kabila ng lahat man ito, ang tupig pa rin ang pangunahing dinarayo at hindi mapantayang bida. Grabe ang sarap talaga ng halo-halo nila, tamang-tama sa init. Sabi ng isa customer sa kanyang kasama. Pero iba pa rin talaga pag kinain mo kasama ng tupig. The best talaga tong tupig nila, walang kupas. Ate, 2 order pa nga ng tupig. Sigaw ng isa mula sa kabilang mesa. At isang iced coffee. Perfect combination. Yung lasa ng tupig nila, hindi mo makikita sa iba. Dito lang talaga. Ang bawat sulok ng kanilang kainan ay puno ng masayang usapan at papuri. Isang patunay na ang biyayang nagsimula sa isang mabuting puso ay patuloy na lumalago at nagbibigay ng saya sa marami. Ang kanilang tagumpay ay lumawak pa. Mayroon na silang 3 matagumpay na sangay sa mga karatig bayan ng Paniki, Gerona at maging sa syudad ng Tarlac na nagbibigay ng disenteng trabaho sa maraming taga roon. Ngunit sa kabila ng lahat ng kasaganahan, si Apong Dado ay nanatiling mapagkumbaba at may pusong handang tumulong. Bilang pasasalamat sa mga biyayang natanggap, sila ang naging pangunahing sponsor ng mga palaro para sa mga bata sa fiesta. Mayroon silang isang malaking tolda kung saan walang sawa silang namimigay ng libreng tupig at malamig na tubig sa lahat. Elena, anak, tingnan mo ang mga bata, ang sasaya nila, sabi ni Apong Dado, habang pinagmamasdan ang mga batang nagtatakbuhan matapos ang palarong pabitin. Opo tay, nakakatuwa po silang panoorin. Sagot ni Elena habang inaabutan ng tubig ang isang hingal na bata. Salamat po, sabi ng bata. At ang ngiti nito ay tila nagbigay ng kakaibang saya sa puso ni Elena. Ang biyaya ay mas masarap kapag ibinabahagi. Nakangiting sabi ni Apong Dado. Ito ang tunay na tamis ng tagumpay, anak. Habang abala sila sa isang sulok ng plaza, may isang maliit ngunit napakalinis na barbecue stand na may simpleng karadulang gawa sa kahoy, BBQ ni Jun. Doon abalang-abala si Junjun sa pagpaypay ng mga barbecue sa ibabaw ng ordinaryong uling. Medyo umitim ang kanyang balat dahil sa init at sikat ng araw.
Ngunit ang kanyang mga mata ay panatag na at ang ngiti niya sa bawat customer ay totoo at hindi pilit. Nagpas siya sina Apong Dado na mamasyal sa plaza. Habang naglalakad, may naamoy silang pamilyar ngunit kakaibang bango. Habang papalapit sila sa isang grupo ng mga taong masayang kumakain, narinig nila ang usapan ng dalawang ale. Ang sarap talaga ng barbecue ni Junjun, no? Tama ang timpla at malambot ang karne. Oo nga. At napakasipag niya, laging nakangiti. Ang layo sa dating Junjun na sakit ng ulo ng pamilya nila. Nagbago na talaga. Nagkatinginan sina Apong Dado at Elena. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Si Elena naman ay natigilan. Ang puso niya ay biglang kumabog. Biglang sumigaw si Gino na naunang makakita. Apong! Apong! Si Tito Junjun po o! Sabay turo sa pwesto. Ang dami pong bumibili sa kanya. Dahan-dahan silang lumapit. Ang puso ni Junjun ay biglang kumabog nang napakabilis nang makita ang papalapit niyang pamilya. Itinigil niya ang pagpaypay at ang kanyang mga kamay ay tila pinawisan. Napayuko siya ng bahagya, isang kilos ng paggalang at matinding hiya. Lumapit si Apong Dado. Ang kanyang ngiti ay malapad at puno ng hindi maitagong pagmamalaki. Anak, kumusta ka na? Itay, halos pabulong na sagot ni Junjun. Hindi magawang mag-angat ng tingin. Ayos lang po ako. Kayo po? Heto, masaya, sabi ni Apong Dado habang tinitingnan ang malinis na pwesto. Aba, mukhang maayos ka nga. Ang dami mong customer. Nakakatuwa namang makita yan. Salamat po sa lahat, tay, sabi ni Junjun. Salamat po sa aral na ibinigay ninyo sa akin. Wala yon. Sarili mong pagsisikap yan, anak. Tumingin si Apong Dado sa mga barbecue. O siya, pabili kami ng barbecue mo. 10 stick. Mukhang napakasarap niyan. Nanginginig ng bahagya ang mga kamay ni Junjun habang kumukuha ng mga bagong luto. Sa wakas ay nag-angat siya ng tingin. Anak, tinawag niya akong anak. Hindi Junjun, kundi anak. 1 taon kong hinintay na marinig ulit yan. Sige po, tay, para po sa inyo. Gagawin kong espesyal, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Inabot niya ang barbecue. Nang kunin ito ni Apong Dado, sadyang hinawakan ng matanda ang kamay ng anak. Nagtama ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Junjun ang init ng pagtanggap at pagmamahal ng isang ama. Isang pakiramdam na 1 taon niyang pinanabikan. Bago umalis si Apong Dado, humarap siyang muli. Anak, pagkaubos ng tinda mo, sumunod ka sa amin doon sa tolda ng tupig na imas, ha? Sabay-sabay tayong magmeryenda. Hihintayin ka namin. Tumango lang si Junjun, hindi makapagsalita dahil sa namumuong luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos umalis ni Apong Dado kasama ang mga bata, si Elena naman ang naiwang nakatayo sa harap ng pwesto. Mag-isa, ang hangin sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi. Si Junjun ay hindi makapagsalita. Mas takot pa siya sa sasabihin ng kanyang ate kaysa sa hatol ng kahit sino. Marunong ka na palang magluto, mahinang sabi ni Elena. Hindi bilang papuri, kundi bilang isang simpleng pag-obserba. Tumango si Junjun. Kailangan po ate, para mabuhay ng marangal. Tiningnan ni Elena ang malinis na pwesto, ang paraan ng pagpaypay ni Junjun, at pagkatapos ay ang kanyang kapatid. Mukhang masarap yan. Tumingin si Junjun ng diretso sa kanyang ate. Ang mga mata ay puno ng pag-asa at respeto. Natuto na po ako ate, sa lahat ng bagay. Tumagal ang kanilang pagtititigan. Pagkatapos sinabi ni Elena, 1 stick na. Kumuha si Junjun ng pinakamagandang stick at iniabot ito. Kinuha ito ni Elena at kinagatan sa harap niya. Ninuya niya ito ng dahan-dahan. Ang bawat segundo ay tila 1 oras para kay Junjun. Pagkatapos, dahan-dahang tumango si Elena. Isang maliit ngunit totoong tango ng pagsang-ayon. At bago siya tuluyang umalis, isang napakaliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Masarap na, pag-amin niya. Sige na, bilisan mo dyan para makasunod ka. Hihintayin ka namin. Ang simpleng mga salitang iyon, ang maliit na ngiting iyon, ang simbolo ng kanyang pagpapatawad at pagtanggap. Naiwan umiiyak si Junjun sa harap ng kanyang parilya, ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay mga luha ng kaligayahan.
Mabilis niyang ibinenta ang natitirang barbecue. Nang maubos na ang kanyang tinda, maingat niyang nilinis ang kanyang pwesto bago naglakad patungo sa maninning na tolda ng tupig na imas. Huminto siya sa bukana. Nag-aalangan, tila hindi pa rin makapaniwala na kabilang siya roon. Nakita siya ni Gino. "Tito Junjun, halika po rito." Sinalubong siya ni Apong Dado at inakbayan. "Halika anak, umupo ka. Kanina ka pa namin hinihintay." Nang makaupo siya, lumapit si Gino na may dalang isang piraso ng mainip-inip pang tupig. "Tito, tupig. Paborito mo, di ba?" Nanginginig ang kamay na tinanggap ito ni Junjun. Tinitigan niya ang tupig, ang amoy, ang anyo, ang init. Ito ang lasa ng kanyang pamilya. Dahan-dahan niya itong kinagat. Sa unang kagat, para siyang bumalik sa pagkabata. Ang lahat ng hirap at lungkot ng nakaraang taon ay tila naglaho. "Namiss ko to," sabi niya. Ang boses ay garalgal. "Walang kupas ang sarap. Siyempre naman, may hiwaga yan eh." Pabirong sabi ni Apong Dado. Ngumiti si Junjun. "Opo tay, pero ngayon alam ko na kung ano ang tunay na hiwaga." Tumingin siya sa kanilang lahat. Ang pamilya po. Doon sa gitna ng masayang fiesta, sa ilalim ng kanilang tolda, masaya silang nag-usap at nagkwentuhan. Tinanong nila siya kung paano siya nagsimula at ikinuwento niya ang kanyang hirap. Nagtawanan sila sa kanyang mga pagkakamali at pumalakpak sa kanyang maliliit na tagumpay. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakahabang panahon, ang pamilya ay buo at ang kanilang tawanan ay umalingaw-ngaw. Isang tunog na mas matamis pa kaysa sa pinakamasarap na tupig. Sa paglubog ng araw, habang ang ingay ng fiesta ay unti-unti nang humihina at napapalitan ng malambing na tunog ng mga kuliglig, mag-isang umupo si Apong Dado sa isang bangko sa tabi ng matandang punso. Gaya ng dati, maingat niyang inilapag ang pinakamasarap na piraso ng tupig bilang alay. "Salamat po sa isang buong taon ng biyaya," bulong niya sa hangin. "At salamat po sa paghilom ng aking pamilya." Isang magandang araw, hindi ba? Isang maliit at mahinahong tinig ang biglang sumagot sa kanya. Napalingon si Apong Dado, nagulat. Sa tabi ng punso, mula sa isang banayad na kislap ng liwanag, isang maliit na nilalang ang dahan-dahang nagpakita. Matanda na ito, may mahabang puting balbas, at ang mga matay puno ng sinaunang karunungan. Hindi takot, kundi pagkamangha ang naramdaman ni Apong Dado. Sa buong buhay niya ng pag-aalay, ngayon lang siya nakakita. Kayo po pala," sabi ni Apong Dado. Puno ng paggalang, ngumiti ang duwende. "Matagal na tayong magkapitbahay, Apong Dado. Naging saksi ako sa iyong pananampalataya. Ako si Managdayaw." Managdayaw, inulit ni Apong Dado ang pangalan na may halong paggalang. "Kung gayon, sa inyo nagmula ang lahat. Maraming salamat sa lahat ng biyaya. Salamat sa hiwaga." Umiling si Managdayaw. "Hindi ako ang nagbigay ng biyaya, Apong Dado. Ako ay isang salamin lamang. Ang hiwaga ng uling ay ipinakita lang ang hiwaga na matagal nang nasa loob ng iyong puso." Tumango si Apong Dado at sa sandaling iyon, isang lubos na pag-unawa ang dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Ngayong ko lubos na nauunawaan. Ang tunay na hiwaga pala ay hindi ang uling. Ito ay ang pagmamahal, ang pagpapatawad at ang pagkakataong ibinibigay nito para patuloy na maging mabuti at magbahagi sa iba. Iyan ang biyayang hindi kailanman mauubos. Matalinong sagot ni Managdayaw. Inabot ni Apong Dado ang tupig na kanyang inalay. "Kung gayon, saluhan mo ako, kaibigan." Masayang tinanggap ito ni Managdayaw at magkasalo silang kumain sa ilalim ng papalubog na araw. Bago tuluyang maglaho ang liwanag, iniabot ni Apong Dado ang isang bayong na puno ng pinakamasarap na tutig. "Para sa iyong pamilya," sabi ni Apong Dado. Masayang tinanggap ito ng duwende. Ang huling tanawin ay ang dahan-dahang paglaho ni Managdayaw pabalik sa hiwaga ng punso. Isang perpektong pagtatapos na nagbubuklod sa mundo ng tao at mundo ng hiwaga. Ang tunay na biyaya, sa huli, ay ang pag-ibig ng pamilya
at ang mahika ng isang mabuting puso.